ngayong araw na ito, nag-warning si Secretary Dave Gomez tungkol sa fake news. Okay? Ayon sa kanya, fake news and disinformation undermines public trust, destabilizes our economy, and threatens the welfare of every Filipino. Parang pare-pareho yung yung antas ng fake news. Ganyan pa man, sabi niya, individuals who deliberately fabricate and disseminate false information to exploit the ongoing energy challenges will be held accountable to the fullest extent of the law. Mayroon kasing lumabas na statement na finlag ng palasyo tungkol sa isang viral social media post na naghihikayat sa publiko na mag-stock ng power bank, solar equipment, flashlights, candles, food, medicine, water, at dahil sa energy lockdown na mag-umpisa daw ng either April 20 o April 10. So, ayon kay Dave Gomez, zero tolerance daw for those who maliciously and deliberately commit these acts to advance their personal or vested interest. Any attempt to mislead the public about energy security, supply, or pricing to sow confusion will be treated as a serious offense. So, mayroon daw silang our anti-fake news desk. Meron pala yun. In coordination with the Department of Justice, will file charges against those who flagrantly disseminate deceptive information or manipulate markets. Okay. So ano daw ang fake news na ano ba ang ibig sabihin ng fake news? Ang kanilang sinasandalan ay Article 154 ng Revised Penal Code. Tingnan po. Ayan po, ang Article 154. Ayon sa Article 154, the penalty of arresto mayor or a fine, na-revise na po ito, of ranging from 40,000 to 200,000 pesos shall be imposed upon any person who by means of printing, lithography, or any other means of publication shall maliciously publish as news any false news which may endanger the public order or cause damage to the interest or credit of the state. So baklasin po natin anong ibig sabihin yan. Ano ang mga elemento nito? By any means of publication. Ibig sabihin, pwedeng paglilimbag, pwedeng online, pwedeng radyo, and so on. Any other means of publication. So, bukod pa dyan, ang ano lang naman, itong subsection 1, section 1 lang po ang kailangan natin. Shall maliciously publish. So, publication by any means, malis. Anong ibig sabihin ng malis? Usually, may intent yan. Ibig sabihin, may sinasadya mo na at alam mo na ito ay krimen, gagawin mo pa rin. Alam mo ito ay peke, pero ipopost mo pa rin. So, publish as news. Anong ibig sabihin ng publish as news? Generally, ang ibig sabihin niyan ay pinapublish mo as though totoo siya. Any false news. O ibig sabihin, hindi totoo. Yung magpapublish ka ng hindi totoo, pero pinalalabas mong totoo, which may endanger the public order or cause damage to the interest or credit of the state. Anong ibig sabihin ng endanger public order? Ibig sabihin pwedeng magkagulo o kaya madamage yung interest o credit of the state. So anong interest ang pwedeng madamage dito? Pag-usapan natin yan. Or credit of the state. So dito sa batas na ito na ginagamit nila na batas daw ukol sa fake news, ang sinasabi nila ay tungkol sa energy. So, 'di ba yung mga pagka ikaw po ay naglagay tapos peke 'yan, tapos makakaapekto ng estado. Pwedeng magkagulo, kunwari magkaroon ng rioting. Pwedeng magkaroon ng biglang tumaas ang presyo kasi akala ng mga tao, ayan, magla-lockdown. O so biglang nagtakbuhan ng mga tao, pumunta sa mga bangko, nagkaroon ng bank run, nagkaroon ng shortages and so on. So the publication, dapat yung intent niya ay to do this, ha? Kasi nakalagay yun maliciously publish with the intent na knowing na pwedeng mangyari ito. Okay. Hindi po kataka-taka na nagpo-publish ng ganito na pinapaalala ni Secretary Dave Gomez ito. Pero hindi rin po natin mapagkakaila na ang lumalabas din sa ngayon ay tungkol din sa balita, sa mga chismis o sabi-sabi sa state of health ng ating Pangulo.
So para dun sa mga may katanungan, sasagutin po natin at babasahin po natin ang inyong mga komento. Huwag po kayo mag-flood kasi nahirapan din ako, nakaka-distract. So, so ibig sabihin, take note nyo na malis, importante ang malis kasi sa lahat ng mga krimen, kailangan may intent. So, kung wala kang intent, pwedeng negligence yun. Well, punishable pa rin naman ang negligence, pero hindi punishable ang Article 154 kung negligent lang. Okay. So, bukod pa dito, kung ito ay online, then natural, papasok ito sa cybercrimes law. At doon sa cybercrimes law, makikita ninyo na ang reposting ay hindi po punishable. So, ibig sabihin, yung tao lang na original na nag-publish ang siyang mananagot sa ilalim ng batas. Okay. So, bakit ito nilalabas? Ang isa sa umuugong na chismis, and take note, ina-underscore natin na chismis ito, ay tungkol sa kalusugan ng ating Pangulo. Ngayon, walang nagko-confirm, walang nagde-deny, at wala ring tayong naririnig na statement na nanggagaling sa pamilya. Ngayon, iba kapag pinag-uusapan natin ang estado ng kalusugan ng Pangulo. Dahil sinasabi sa saligang batas, in case of serious illness, kailangan isapubliko ito. Walang nakalagay na na may discretion na ilabas yan, hindi. In case of serious illness, kailangan isapubliko. Isa sa publiko yan. So, ang tanong, pagdating sa state of health ng Pangulo, may ibig sabihin nito, may obligasyon ang gabinete ng ating Pangulo na kapag may mga issue tungkol sa kanyang kalusugan, kailangan isapubliko ito. At ang may obligasyon na isapubliko niyan, natural, press secretary. So alam dapat ng press secretary natin yan. Ngunit sa ngayon, 2 araw nang rumaragsa ang chismis o bali-balita o sabi-sabi. Take note, hindi natin sinasabi na ito ay totoo. Sinasabi lang natin may umiikot na chismis o sabi-sabi tungkol sa kalusugan ng ating Pangulo o pahiwatig tungkol sa kalusugan ng ating Pangulo o ina-assume na tungkol ito sa kalusugan ng ating Pangulo. So, kaninong obligasyon ngayon? Kailangan kung sa tingin ng mga nauukol tulad ni Press Secretary Dave Gomez, may umiikot na ganito. Kung makaapekto ito sa public order, sa public interest o sa credit ng Estado, sino ang dapat magsalita? Dahil sila ang nakakaalam, di dapat sila ang sumagot. Okay, ngayon, kung ang balita galing sa ordinaryong mamamayan at hindi ito galing sa mga opisyal na pahayagan o kaya sa mga mainstream media na maaaring mayanig, kung sakasakali, hindi natin makukonsider ito na confirmed. Okay? Kailangan may official o kaya nanggagaling yan sa pamilya o somebody na alam natin na may kredibilidad para magsalita ng ganun. In the case of the president, maliwanag ng gabinete ang magsasalita. Okay? Pero ang sinasabi ko dito ay dapat sila ay magsalita dahil umiikot na nga ang balita tungkol dito at kung ito ay makakaapekto sa interes ng publiko o sa public order, then they have the obligation to speak up. Not later, not a week from now, not when it is obvious, not when it is too late, now, in case of serious illness. Okay? Now, ano ang serious illness? Well, sa ngayon, kung ito ay makakaapekto sa estado at nakakaapekto yung mga umuugong na balita tungkol sa estado ng kalusugan ng Pangulo, obligasyon ngayon ng mga nakakaalam na mag-issue ng statement para kumalma ang sitwasyon dahil sila lang ang maaaring sumagot tungkol dyan. At dahil ito ay tungkol sa Pangulo, public interest po ang pagsasalita tungkol dyan. So, ito yung pinagtataka natin. Well, hindi naman nakakapagtaka. Nagbabanta si Secretary Dave Gomez tungkol sa enerhiya. At well, naiintindihan naman natin. Pero, kailangan natin, kailangan marinig ang mga opisyal na pahayagan o ang press secretary, palace press briefer, pamilya ng Pangulo, etc. Kailangan din nilang i-acknowledge ang mga pangyayari, ang mga sinasabi sa publiko to determine kung ito ay posibleng maka-endanger ng public order, public interest o credit of the state.
Ginamit talaga ni Secretary Dave Gomez ang Article 154 ukol daw sa mga nagbibigay ng maling impormasyon o fake news sa estado ng enerhiya o krisis sa enerhiya. E di sana, nagsasalita rin sila tungkol sa kalusugan ng ating Pangulo. Wala namang masamang mangyayari kung sila ay gagawa ng statement at i-acknowledge nila at sabihin lang nila, wala pong ganyan, maayos si Pangulo. Nag-Easter celebration sila. Ayan. Walang mangyayaring, walang masama na epekto yan. At nakatakda sa saligang batas na yun nga, in case of serious illness, kailangan isa publiko. Okay, check natin yung inyong mga katanungan. Okay, teka, bago natin italakay yung may nakalimutan pa pala ako. So, sino ang pwedeng managot? Aba, kahit sino na magbigay ng peke na balita na makakaapekto sa public order, public interest, or sa sa credit of the state. Pwede ba ang gobyerno? Aba, oo. Wala naman nakalagay doon na sila ay exempt. Di ba? Wala naman nakalagay na kapag gobyerno ang nagbigay ay exempt sila. Ngayon, may mga times na hindi talaga ibibigay ng mga nasa gobyerno ang buong impormasyon kung ito ay makakaapekto sa national security. Exempt talaga ang matters of national security. Sino magde-determine nun? Aba, ang hukuman, eventually. Well, sasabihin na syempre ng executive, national security ito. Pero kung may duda tayo, maaaring dalhin sa Korte Suprema para i-determine ng hukuman kung ito ay national security issue nga. Maaari din hindi isa publiko ng pinakamataas na hukuman, pero kailangan nilang madinig kung ano ang dahilan na yon. So sabi ni John, pwede rin ito. Sabi niya, ang pwede lang mag-fake news ay mga news outlets kapag pribadong individual, ang tawag dyan ay chismis o libel. Well, not necessarily, kasi nga very specific siya at ang nakalagay doon is to publish as news. Hindi sinabing news outlets only, but to publish as news. Ngayon, in the age of social media, it is possible na gawan ng distinction or posible rin na i-interpret yan ng hukuman na lahat ng media ay kasama, including social media. So, ultimately, tama ka, gray area yan, maaaring ang hukuman ang mag-define ng bahagi na yon. Sabi ni Ma'am Beverly, sino ba ang fake news na nagsabing walang krisis ngayon? Correct. Kasi ang ang determinant niyan ay kung national security ba yung pagsabi niyang walang krisis. Parang hindi naman kasi nakikita naman natin sa balita. Makaka-endanger ba ng public order? Parang hindi naman. In fact, dapat kung maaga niyang sinabi na may krisis, nakapaghanda tayo. Well, ayun. At ito ay nakasama pa nga sa public interest kasi marami sa atin hindi nakapaghanda. Posible pa nga na yung mga taong nakakaalam ay nakapag-benefit dun sa sa balita na krisis na nga. Di nga tayo sigurado kung nagsasabi ng totoo ang pamahalaan or administrasyon ukol sa tunay na estado ng naimbak natin na na langis. Sabi ni Master, may kumakalat, oil scam lang yan para matabunan ang maleta issue, ang daming pagkukunan ng fuel. Actually, limitado tayo dahil nga ang interest natin ay tied up with that of the United States. So meron din pong limitasyon. Halimbawa, hindi pa rin tayo pwedeng mag-import diretso sa Russia. Pwede tayong mag-import kung nasa laot na yung tankers. Dun sa mga nag-i-insist na libel, iba po ang libel. So malicious imputation of a crime, vice, or defect, or ibang paraan ng paninirang puri. Fake news is not necessarily paninirang puri. Sabi ni Len Tegan, bakit wala siyang Easter message? Mayroong ni-release na parang picture na nagpipiknik silang magpamilya, pero wala tayong nakitang Easter message. Di ko rin alam kung anong oras yun nilabas. At judging by the shorts na suot ni Pangulo, parang luma. Kasi alam ko may picture na siya dati na ganun eh. Pero hindi ako sure ha. Hindi yan news. Sabi ni Chester, good evening. Di ba fake news ang pagsasabi ng gobyerno na magaling ang pamumuno ni... Nakakaapekto ba siya ng national interest o the credit of the state o magkukos ng kaguluhan? Tsaka kailangan malicious. Sabi ni Sammy, bending the law by Bangag Ponjing Bakulap. Grabe naman to.
Ba't po hindi nakakasuhan si Yusek? Lagi lang yung fake news pag may press briefing gaya ng 7 pesos na bigas, yung sa opening ng Bukana Bridge, which is delikado din para sa safety ng motorista at iba pa. Pwede niyo namang kasuhan. Yes, wala naman nakalagay na exempt sila o immune sila. Pero siguraduhin niyo pasok lahat ng elemento, ha? So, inuulitin ko ba, kanina binasa na natin yung mga elemento, kailangan publication, kailangan, so yung press briefing, verbal, pwede yun, publication yan. Malicious, okay, kailangan alam niyang hindi totoo o alam niyang makakapanira ito doon sa state interest o credit of the state o magkakos ng kaguluhan o could affect public order. So, kailangan lahat ng elemento nandun. Sabi ni Ma'am Elena, walang usok kung walang apoy, lalo pa ngayon, galit ang mga Pilipino sa nangyayari sa ating bansa. May nagsasalita, ano ba yan? Ng palihim. Abs? Abs? Bukas yun itong isang electric fan, ang daming lamok. Sorry, malamok talaga ngayon. Sabi ni Veli, sana totoo, nakakarma na siya. Yung mga nagsusulong ng impeachment ni VP, magdadalawang isip na sila, baka mauna pa matigok ang grabe. Okay, ganito ha, baka may magtanong na naman, ikwento niya na lang. O paano kung nasa impeachment trial, tapos may mangyari, the president becomes incompetent and can no longer dispense his functions. Ano mangyayari? Well, from the moment na ma-declare yung incompetence niya or any form of incompetence niya, automatic yung pag-take over ng vice-presidente from the moment. Lalong-lalo na kung permanente. Kasi pagka yung temporary, ay kasama pa ang Kongreso dyan. Hindi immune si Yusek Claire, presidente lang po ang immune. How can we force them to tell us what's going on with him? What steps should we take? Kakasuhan po. Pwedeng hilingin sa Korte Suprema na i-revisit yung kaso na De Leon versus Duterte. Hi, Miss Sarah 31. Hi kay Diki B. Grabe, ang daldal ng TikTok ngayon. Ang daming, ano. So, ma-invalidate ang impeachment case, sabi ni Jamal. Actually, tapos na siya. Kasi, pag naging permanently incompetent ang Pangulo, the Vice President takes over. Permanent din yun. Eh, ang kaso is the impeachment of the Vice President. Magiging presidente siya kapag naging permanently incompetent na yung Pangulo. So, hindi niyo ba nakikita? Sinasabi niya, nag-worry pa kayo dun sa impeachment, wala na yun, madidismiss yun because pag naging incompetent yung Pangulo, mababakante yung office of the Vice President kasi yung Vice President automatic magiging Pangulo. Hindi ko alam bakit, from the moment yun. Hindi yan yung temporary incapacity, ha? Okay na? Gets na? Yun, sabi ni Julian, where na you, kakampings na napag-signature campaign o 60,000 ang nakuha nila. Dati at dumulog sa Supreme Court para maglabas ng health status si PRD. Kakampings ha, silent kayo now. Ay, sus Maria, so the impeachment is against the office. No, it's against the person, pero VP Sara will no longer be the Vice President when the President becomes incompetent. I don't understand. Okay, from the moment, wala nang Vice President kasi presidente na siya. So no, the impeachment is not against the office. Wala naman ganon. You don't sue the office unless it's for, yun yung mga, ay nako, shucks, sandali. Yun yung mga, what cases survive, okay? Pagka yung kunwari, in official capacity, yung mga actions. Yan.
Pwede ba? Okay ha? Ganito, kinikwento ko yung nakalagay sa batas. Yung mga nagsasabi sa akin na baliwala naman yan kasi bend the law naman sila. Eh di bakit pa? Di ba? Ganito yan eh. Tayo, sumusunod tayo sa batas. Nakakaapekto po ng public order yung mga ganyan, yung mga hindi ka susunod, sasabihin nyo nagbe-bend the law lang sila. Please, do not think that way because then walang accountability. 'Di ba? Parang gumive up na kayo. Kaya nga tayo lumalaban kasi gusto natin mapanagot sila sa batas. Bakit kayo ganyan? 'Di ba? At naiintindihan ko na nakakainis, na very frustrating kasi nga nakikita natin na may daya talaga yung ginagawa nila. Pero kung hindi, kumbaga kung wala na yung infrastructure, edi bakit hindi kayo gumagalaw? Wala na palang infrastructure, iupo na natin si VP. Ay, parang ano eh, parang para sa akin ha, it goes against the public order. Nasasabihin ninyo, ay wala naman silang gagawin. Parang give up na kayo. Okay lang, tinatanggap natin na ganyan sila. Okay lang yun sa inyo. Nasasabihin ninyo na baliwala naman kasi hindi naman nila ginagawa yung tama. All the more, di ba, we have to keep fighting. We have to insist na sumunod sila. Sa totoo lang, takot naman sila sa atin dahil marami tayo. Pero pag sinasabi niyo yung ganyan, ibig sabihin, wala na kayong intention to make things right. That's the reason why ayoko yung mga ganyan kasi uh, it's as though you've given up and you're accepting it. This is the new normal para sa inyo. Hindi pwede. Para sa akin, hindi. Parang ini-excuse nyo na lang lahat ng tao who don't want to do anything about it kasi wala naman ginagawa yung kabila. Eh kung yung kabila lang ang inaasahan natin, ibig sabihin, we are powerless. Pero hindi eh, we are not eh. It is our choice kung hindi gagalaw. It is our choice if we just wait for elections. Hindi tayo powerless. We choose not to. Sabi ni Awi, tigil na natin yung bendalo narrative na yan. Bumabalik na naman sa defeatist mentality. Laban naman tayo, tayo naman eh. Tayo eh. They have to be accountable para ito sa atin sa future ng bansa. Don't accept it. Hindi ko naiintindihan kung bakit ninyo gustong ulit-ulitin yung bendalo na yan. Para ano? Para tanggapin? Para ano? Para okay lang? Para yan ang new normal? Para ano? Para sige, kahit ano mangyari, sige, gulpihin yan. Parang, ano yun, invitation na tuloy-tuloy lang yung, ginugulpi tayo. Sabi ni Ma'am Rowena, para walang chismis, dapat naglalabas mismo ang palasyo hinggil sa kalusugan ng Pangulo. Sila rin may kasalanan para maniwala ang mga tao sa chismis. Good point. Tapos, sa huli, taong bayan pa may kaso. Kainis. Yan. Sabi ni Ma'am Elena, dapat lahat ng magnanakaw dyan sa Pilipinas, managot silang lahat. Makulong sila dahil tayong mga Pilipino naghihirap, dugo at laman, hirap magtrabaho, lalo kami mga OFW na malayo sa aming mga mahal sa buhay. Thank you sa heart, kay Solitude. Sabi ni Strictly, walang susuko kung di natin mabrand officially na kriminal at mapatawan ng parusa sina BBM, FLM at MR. Aba, tuloy ang laban. Sabi ni Birador, nag-test ng water sila Boying nung walang pumalag sa tao. Ayun, inuulit-ulit nila. Tsaka for reference daw, sabi ni Strictly, walang nabibend na law. It's either you're a lawbreaker or a law abider. Mga walang alam sa batas nagpapakalat ng thoughts na yan. Sabi ni Ma'am Elena, I agree with Senator Robin na ibalik ang batas na bitay sa mga magnanakaw, rapist at iba pang laban sa
batas natin. Tulad dito sa Saudi Arabia, buhay kinuha mo, buhay din kapalit. Sabi ni Metalingus, before the US was a country, they fought hard against the Brits even though they had the loss of the land on their side. And guess what? The USA won. Tayo din naman. Sino ba ang colonial authority noong 1898? Di ba nanalo tayo? Napaligiran lang sila. Umatras ang mga Kastila sa Intramuros at napaligiran sila. Tayo ang nagpanalo noon. Ninakaw lang yung panalo natin nung mga colonial authorities ng US, tapos nagkukunwari pa na hindi tayo colony. When everything feels like it's falling apart, it's actually falling in place. VP Sara will be our 18th president and you can take that to the bank. Nice. Sabi ni Glenn Bravo. Thank you kay Alco, kay Joseph. Maraming salamat po. Kay Miss Mary Grace. Sabi ni ARC, mahirap wala na silang sinusunod para wala na nga silang paki sa Supreme Court ngayon eh. Kung hindi sinusunod, teka saan? Sabi ni Pokeball, we are so deprived of the truth and being fed with news that only aligns with their narrative. Then if we take the initiative to research and speak up, fake news na agad if it doesn't match with theirs. Ayan. Ang problema sa admin na ito, kapag taong bayan ang nagtatanong on the President's health, fake news agad at may kasama pang pagbabanta na kasuhan. Kaya kahit anong PR at propaganda, palagi tayong may pagdududa. Understood. Pero take note ha, yung pagbabanta o warning ni Secretary Dave Gomez ay tungkol sa energy crisis. Yes, we do. Sabi ni Yer, do we have the right pa ba to know what the real deal with the President's health is? Yes, we do, because hindi naman na-amend ang Constitution. Pero, on the specific instance, kailangan, kung hindi nila sinusunod, idudulog yan sa Korte Suprema. Ano naman ito? Grabe, ang bastos. Sorry. Yung mga naghihikayat na manood na lang ng iba. Sabi ni Jing, sana mag-take over na yan si BBM para matagal ang serbisyo bilang presidente ni VP para luminis ang Pilipinas sa korupsyon. Okay. So, uulitin natin ha, ano ang mga elements ng fake news, unlawful use of means of publication, ang official title. Ang problema nga, panayang gamit ng mga kawani ng gobyerno, mga opisyalis ng gobyerno, ng terminong fake news. Wala namang ganun. Sasabihin nila ay violation ng Article 154. Hindi naman yun yung pangalan. Kumbaga, kahit sila, I think it's beyond a mistake. Gusto lang nila talaga gamitin yung termino na fake news para nakakatakot at sasabihin nila kakasuhan kayo under Article 154. Which is at best false publications. Isa pa tungkol dito sa batas na ito, alam niyo bang kukonti o halos wala na Supreme Court decision na nag-define o nag-further define ng ng batas na ito. Ibig sabihin bihirang-bihira siya magamit. Pero lately dito sa sa ilang beses na na nakikita kong kinakasuhan ang ilang mga tao, ang dalas ng Article 154 at saka of course libel. Iba po ang libel ha. Malicious imputation of a crime, vice, or defect o paninirang puri.
Ano ba pwedeng gawin dyan kay Ridon? Kating-kating mag-request ng bank docs at SALN ni VP Sara. Unfortunately, may immunity po siya dahil mga sinasabi niyang yan ay doon sa loob ng Kongreso at bilang bahagi siya ng Committee on Justice. Ngayon, kung mali yung pag-i-issue ng order para magbukas ng bank accounts dahil maaari naman yan idulog sa Korte Suprema at mayroon nga pong nakahain na kaso sa Korte Suprema ngayon na humihingi ng temporary restraining order sa pag-issue ng mga orders na katulad nun, pagbubukas ng bank accounts. So, hindi po kailangan na si Ridon ng aksyonan, ngunit pwedeng aksyonan yung Kongreso mismo. Mag-file pa kaya ng impeachment kay Sara kapag pumalit si VPIS na presidente in case of incapacity? Ano daw? Paano po makakasuhan ng impeachment si VPISD pag siya ang nag-take over as president? Wala pa siyang ginagawa bilang Pangulo. So, hindi ba sabi ng Korte Suprema sa Duterte versus HOR, kailangan they can only be held accountable or liable for acts committed during her occupation of the position that is impeachable. So, mga ginawa niya bilang vice-presidente, magfa-file ka ng impeachment sa vice-presidente. Pero kung presidente na siya, hindi mo na siya pwedeng kasuhan for acts committed as vice-president. Sabi ni Peachness, ang problema sa B-admin na to kapag taong bahay, nabasa ko na pala, sorry po. Sino po or what office ang sumisita sa ombudsman? What do you mean? Sumisita? Ang ombudsman po, hindi po kasi nakakasuhan yung mismong ombudsman. Impeachable official siya. So, wala. Pero everybody underneath or not the ombudsman, everybody else in the office of the ombudsman ay pwedeng kasuhan. So hindi ko alam what you mean by sisitahin because that implies na may boss. Wala pong boss yung ombudsman, maliban lang kung kunwari ang nagpo-prosecute ng isang kaso ay yung sa Sandigan Bayan ay yung office of the ombudsman, maaari silang sitahin ng Sandigan Bayan for acts committed in the course of the prosecution. Sabi ni Yeman, parang check and balance po, sino pwede magkaso sa ombudsman? Depende po. So, kung tinatanong ninyo, criminal case, hindi pwede ang ombudsman. But everybody else in the office of the OMB pwede. Kasi pwede lang ang ombudsman na, kung magre-resulta in removal. So, impeachable official siya. In theory, pwede rin mag-file ng kaso against the ombudsman na criminal, katulad ng ginagawa nila kay VP na mayroong investigasyon sa NBI, may investigasyon sa OMB. Gayunpaman, usually ang inaabiso ng mga dalubhasa ay dapat unahin yung impeachment before yung pag-file ng criminal case. Ngayon, civil case, exempt pa sila. Kung ito ay ukol sa kanilang mga duties o ginawa bilang ombudsman, hindi pwede. Everybody under the ombudsman pwede. Yung ombudsman hindi. Unless, yun na nga, ite-testing nila at filein pa rin nila or mag-file ng impeachment complaint muna or impeachment case muna. Pag na-impeach yung ombudsman, lahat yan pwede na. Kasi hindi nakalagay sa saligang batas na sila ay immune. Gayunpaman, yun nga, sinasabi ng mga dalubhasa, it will come up ultimately when it goes to the Supreme Court. Pero may jurisdiction ba ang Congress? Di ba sabi ng Senate lang ang pwede about bank docs and SALN. Kasi, di ba, kailangan impeachment proceedings. Strictly speaking, hindi ito impeachment proceedings. At least yun ang sinasabi ng defense. Ang sinasabi ng defense, hindi pa siya impeached. At impeachment trial lang pwede yan. Bakit? Pag ikinalin tulad ninyo doon sa listahan under the Bank Secrecy Act, court lang or impeachment. Diba? So, ang presumption is that yung impeachment na tinutukoy doon ay yung impeachment court. Yes, matagal na. If kunwari, maging incompetent yung Pangulo, maging Pangulo si VP, yes, pwede siyang tumakbo sa 2028. Actually,
ilang years ago? 2 years ago pa lang pwede na eh. Kung sakasakaling nangyari yon, 2 years ago, yes, pwede na siya. Under the GMA ruling. Hi kay Miss Marie. Sabi ni Yeman, so dadaan pa rin sa lower house pag nagsampa ng impeachment against ombudsman? Yes. Eh di ba po majority is pro? Yes, but that doesn't matter to the Constitution. Hindi naman yan na italakay sa saligang batas kasi nga political ito. Kumbaga, mas malaki yung chances mo of not being impeached kung pro-administration ka. Ganun yun. Or dapat alam mo kung ilan ang nasa Kongreso bago ka tumanggap ng impeachable office. Sabi ni Yer, bakit di magets ng Justice Committee? Dapat alam ni Luis to ang policy. Kasi nga po, iba ang pakay nila. So, naghahanap sila ng ganito ang ginagawa nila. Baliktad. Normally kasi, kikilatisin mo yung ebidensya, aaralin mo yung batas, i-apply mo yung batas base doon sa mga facts of the case. Tapos, saka ka gagawa ng desisyon. Ang ginagawa, at opinion ko po ito ha, sa opinion ko, ang ginagawa ng mga miyembro ng Committee on Justice ay may decision na sila. Tapos binabasa nila yung facts in accordance with their decision at naghahanap ng basehan sa batas para ma-justify yung decision na nagawa na nila. Hi, Miss Marian. Si Lee is watching from Israel. Sa Pinas, bumabaha ng maleta sa mga politiko. Tumataas ang bilihin, dinaigang giyera sa Middle East. Yan po ang nakikita natin. Totoo yan. At nakakabagabag. Hi, Sen. Andito. Ang dami nang bumati sa inyo, Sen, ha? Sumagot naman kayo. Para I'm sure if he can, baka marami nang natutulog sa kanila at ayaw niya makaistorbo. So, thank you, Sen, at nanonood kayo. Maraming salamat kay Johnny, kay Marichu. Salamat. Nakakatakot na talaga gobyerno natin, sabi ni Yeman. Pero hindi kasi ibig sabihin na sila lang ang may power. Kasi yung power na ine-exercise nila nanggagaling sa atin. So, dahil nanggaling sa atin, in theory, pwede nating bawiin. Kaya nga kinikilala ng saligang batas yung mga pangyayari ng People Power 86. So, at tinanggap ng hukuman yung mga ganong klaseng paraan ng pagpapalit ng liderato nung kay ERAP. So, ayun. Ang nangyayari rin is, hindi kasi natin maaasahan na lahat ng tao na nagpapatupad ng batas o nagpapatupad ng batas ay may magandang intensyon. Kung kaya't mayroon tayong Korte Suprema na maaaring magkilatis ng mga pangyayari at yung applicable na batas. Kaya ng Korte Suprema na mag-interpret ng mga batas na ito na kaakibat o lalagyan nila ng limitasyon sa mga pwede o hindi pwedeng gawin ng mga tao. Ngayon, hindi pwedeng limitahin o hindi pwedeng tanggalan ng Korte Suprema ang karapatan o mandato ng Kongreso na mag-conduct nitong preliminary ng finding of probable cause sa impeachment. Nakatakda talaga yan. Pero maaaring kilatisin ng Korte Suprema yung mga pangyayari katulad ng nangyari dun sa Duterte versus HOR. Sabi ng hukuman ay napansin nila. Wala palang pagkakataon yung mga congressman na mabasa man lang yung articles of impeachment. So paano sila boboto kung hindi nila nabasa? Walang pagkakataon na sumagot si VP Inday. Walang pagkakataon na kilatisin yung ebidensya both ng respondent, VP Inday, at ng mga miyembro ng Congress. So, yan. Lahat po, kaya nga po, ultimately, idudulog natin yung mga ganyang issues sa korte. May paraan talaga. Sabi ni Ma'am Mamita, working while watching her live. Ay, nasa Japan siya. Ma'am, gabi naman po dyan, di ba? O madaling araw.
Sabi ni Miley Rose, umiiyak ako tuwing nakikita ko may ating na lumuluhod at yumayakap kay PRD. PRD nakakatuwa yan pag may nakakakita sa kanya. Kumakaway talaga siya. Pag nare-recognize niya siya, kumakaway siya. Sabi ni Yer, bakit hindi balanced ang members ng committee? Di ba dapat halo-halo, halos lahat against KVP? Hindi po kasi kinikilatis ang mga miyembro ng committee na didetermine yan. One, kung ano yung gusto ng kongresista. Pangalawa, yung determination, yung number ay determined by the majority party, kung sino yung majority, kung sino yung minority. Yun po ang nag-determine din kung sino yung magiging chairman nito. So, hindi po yan kinikilatis. Ganun po eh. Kasi nga, minsan nagbabago din yung isip ng mga tao. So, hindi mo talaga makikilatis. Hindi ito katulad ng ordinaryong hukuman o kahit na halimbawa sa court martial, kayo po ba ay nakasaksi na ng court martial? Sa court martial po, pwede naming yung mga abogado pwedeng magpatanggal ng miyembro ng court martial. Merong mga certain number na pwedeng wala kang bibigay na dahilan. Merong mga tapos pag naubos na yung quota mo, pwede kang magpatanggal ng member ng court martial para for due cause. Halimbawa, ikaw yung dating CEO nito. Hindi ko sure kung magiging patas ka dahil pinapagalitan niyo yan parati. So may mga ganyan. Dito sa Kongreso wala pong ganon na proseso. Sabi ni Ray, last po, si Luisto represents Batangas District pero mga tao gusto kay VP at ayaw ma-impeach. So ano po yung katanungan? Can taxpayers file a case against those? That's what they did. That's what the lawyers did, ma'am. Nagkaso nga po as taxpayers, sina Attorney Vic, Attorney Delgra, Attorney Jimmy, sino pa ba? Basta marami po sila, plus si Dr. Mata. So nag-file sila ng kaso laban sa Committee on Justice, doon nga sa kakulangan ng pag-i-insist nila na mag-issue ng orders, pagbubukas ng account, yung hindi tamang pagkikilatis dun sa lack of, yung hindi patas, mas mabait sila dun sa kaso ni BBM kaysa kay VP Inday, among others.